Yung bambata makakasampalataya. Wala ngang malay sa katwiran yun eh. Ba't mo bibinyagan yun? Ang katunayan, Ang aral ng bautismo ay isang pangunahing utos ng Panginoong Hesus na dapat nating magampanan bilang panimula sa pagtanggap ng kanyang mga salita. Subalit, kailan ba dapat magpabautismo? Mahalaga bang dapat maunawaan ang turo ng Panginoong Hesus bago mo ito gawin? Ano ang bisa ng bautismo sa mga bata at mga musmos na sanggol na ginagawa ng ilang mga Kristiyano? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapaloob sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. maaaring itanong ng kahit na sino, bakit kailangan ba ang pag-anib sa iglesia ng Diyos, mga kapatid? Kailangan ba yon? Basahin natin ang 2:41 ng Gawa. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Lahat ng tumatanggap ng aral ng salita ng Diyos na ipinangangaral ng mga apostol, binabautismuhan po. Kaya para maging kaanib sa iglesyang totoo, unang-unang ginaganap ay pagbabautismo. At yung mga ngaral ng mga apostol, yung anwikang mga nagsitanggap ng salita, nabautismuhan. Nabautismuhan para ano? 2:46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Ayon. Yung palang mga nagsisitanggap ng salita, nagpupuri sa Diyos. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw. Sa ibang salin po, idinaragdag sa iglesia araw-araw yaong nangaliligtas. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ayon, yung mga tumatanggap ng salita, araw-araw, binabautismuhan yung tumatanggap. Yung isang beses nga, 3,000 kaluluwa ang nabautismuhan at idinaragdag sa kanila o sa iglesia, araw-araw yaong nangaliligtas. Lahat ng tumatanggap ng salita, nagiging karagdagan sa iglesia. Yun po ang nakalagay sa English. The Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya, ang formal na pag-anib sa iglesia ng Diyos na totoo, yun po ay dadaan sa bautismo ang isang tao na tatanggap ng salita. Pero bago bautismuhan, dapat munang tumanggap ng salita o ng aral. Pero kailangan po yung bautismo kasi yun ang formal na pag-anib sa iglesia. Utos po ng Diyos kasi yung lahat ng tumatanggap ng salita, idinaragdag sa iglesia. Nagiging karagdagan ng mga kaanib sa iglesia yung mga tumatanggap ng salita. Paano kayo maaanib? Kung hindi naman namin ipapaliwanag yung salita ng Diyos sa inyo. Pero kailangan munang maipahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Kung matatanggap nyo, magiging karagdagan sa iglesia ang isang taong nakatanggap ng salita pagkatapos na siya ay mabautismuhan. Ayon sa Biblia.
Tunghayan natin ang katanungan ng isang Katoliko kay Brother Eli patungkol sa pagbibinyag sa mga batang sanggol. Ito ba ay nasasaad sa Biblia? Magandang gabi po, Brother Eli. Ang katanungan ko po ay ganito. May anak po kasi ako. Hindi ko pa po siya pinabibinyagan. Maraming po nagagalit sa akin, lalo-lalo na po yung aking mga biyanan. At syempre, yung pong aking mga magulang. Minsan nga po, pinagtatalunan pa namin mag-asawa na bakit hindi pa namin pinabibinyagan yung anak namin, malaki na. 3 years old na po kasi siya. Nagkakasala po ba ako? Magkakasala ka pag pinabinyagan mo yun. Unang-una, babalikan ko yung salita ng Diyos, ano ba ang kasalanan? 3:4 ng unang Juan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ayan, ang kasalanan, pagsalangsang sa utos. Ngayon, sino ba ang inuutusang magbinyag at pabinyag? Sabi dun sa 2:38 ng gawa, ganito. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ayan, magsisi kayo, magbautismo o magbinyag. Ang pinagpapabautismo, yung nagsisisi sa kasalanan. Ibig sabihin, meron na siyang kaisipan, meron na siyang pananampalataya, nagsisisi siya. Yung bata ba? Pwede ba yung binyagan at magsisi? Pakinggan mo sa 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ayun, ang bata, walang karanasan sa katwiran. Ba't mo bibinyagan? Hindi nga makakasampalataya yun eh. Ang isa sa requisite ng binyag, yung sumasampalataya. Pakinggan mo, sa Gawa 8. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At Sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Ayan. Andito na ang tubig, sabi nung bating. Ano nakakahadlang para ako'y mabautismuhan? Ang sagot ni Felipe, isa lang. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Yung bata makakasampalataya. Wala ngang malay sa katwiran yun eh. Ba't mo bibinyagan yun? Ang katunayan, kahit isang bata, walang binautismohan si Kristo at mga apostol. Brother Eli, ano na po nangyayari dun sa mga batang bininyagan sa Katoliko? Ay, wala naman epekto yun eh. Ang totoo, hindi naman nabibinyagan yung mga bata eh. Sabi nung pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Verbo, y del Espíritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Yung bata sabi naman, ganun yung bata. No? Yung Amen, salitang Hebreo yun. Ang kahulugan nun, tinatanggap ko. Sino nabinyagan? Yung sakristan. Kaya kung 10 beses nagbautismo pare, 10 beses sahod naman ang sahod yung sakristan doon. Kaya walang binyag yung bata. Hindi totoo. Maraming pong salamat, brother. Salamat. Ang aral ng Panginoong Hesukristo, ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning hinaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Hesukristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.